Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Hindi ko kayo kilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa bato o sa buhanginan. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat makikinig sa aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ang salita ng Diyos. Ang gabay mula kay John Escoto. Takot sa kalooban niya. Kalooban ng Diyos, ito ang tatlong salita na pinaka nakakatakot at kadalasay pinaka naaabuso rin. Malalaman ko ba talaga ang kalooban ng Diyos? Depende. Walang detalyadong blueprint na magsasabi sa iyo araw-araw kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo. Kung saan kaniya gustong pumunta o kung anong gusto niyang isuot mo. Hindi tayo ginawa ng Diyos bilang mga puppet. Binibigyan niya tayo ng banal na layunin at inaasahan niyang upunan natin ito ng mga detalye. Sinasabi niya, ikaw ang magdesisyon. Nagsasalita ako sa iyong common sense. Alam mo ang aking kalooban mula sa aking salita. Hanggat ginagabayan ka ng aking karunungan at tunay na naudyukan ng aking pag-ibig. Maaari kang pumuli ng kahit anong gusto mo. Enjoy! Maganda rin ang sinabi ni San Agustin. Magmahal at gawin mo ang nais mo. Kaibigan, ito ang kalooban ng Diyos. Mahirap matukoy ang kalooban niya kung hindi mo siya mahal. Kaya't kilalanin mo siya at mauunawaan mo ang kaniyang kalooban.